So, good morning mga boss. Nandito na naman tayo sa ating munting warehouse. Tayo ay magsisirani ko ulit, DIY. So, ilang linggo na rin yung nakalipas. Hindi pa rin natin na ilalagay yung binili nating magneto pan na pang racing. Tapos yung heat sa ating pipe, heat gauze, ewan ko ano tawag dito, kalimutan ko na. So hindi pa rin natin ilalagay yan, yung dalawa na yan. So yan yung project natin ngayon. Tignan natin kung mababaklas na natin. So marami na ako napanood na video sa YouTube. Let's go, try natin DIY. So update guys, ito yung bangka natin. Grabe. So dito konektado yan. Grabe guys, bali. Aray ko. So ginawa na to dati ng paraan. Ayan o, tinunaw-tunaw lang. Nga nabangga kasi ulit. Kaya ayan, natanggal yung pagkakabit. So ito, stack up yung screw, hindi na rin matanggal. So ito yung itsura ng ilalim ng bangka. Grabe ang dumi. Wow. Wow, kalawang. Wow. So bakasin natin itong isa, dalawa. Sana yan lang yun. Sumusuporta, sana walang maputol pag tinanggal ko to. Let's see. So guys, nabaklas ko na yung bangka ng Super 8. So ayan, sa makikita nyo naman, kotang-kota na talaga yung unit natin. Grabe, hangatang marami ng dinaanan to. So ayan yung bangka, kita nyo butas na oh. Natanggal na yung nandito sa part na to. Kaya pag pumapasok na talaga yung tubig. Ayan oh, grabe yung dumi. Hindi rin pala basta-basta to. Ito muna yan. So ito yung ilalim, yung walang din makikita to. Wow guys, grabe yung wire, nakasurvive. Ayun. Ayun o, may nalaglag na nuts tsaka bolt. So malamang dito yan. Ayun o. Ayan, tanggal na. So ayan. So sa awa ng Diyos, wala pa naman putol. Pero kinakain na to. Paunti-unti kinakain na yan. Grabe. So ang pinakamagandang preemptive natin dito, para kahit pa paano tumagal pa, hindi siya tuluyang mabali, i-sprayan natin to nung parang water repellent. So sige, tapos tong wire tatakpan natin, lagyan natin bagong masking tape, electrical tape for longevity. So tuloy ang baklas ng bangka. Sa ibabaw naman tayo. Let's go. So ito na siya mga boss, nabaklasan natin yung battery, yung pairings dito. Ayan, para tayong DPWH.
Walang sira yung motor pero binabaklas natin. Aray mo. So para ma-access natin yung ilalim ng bangka, ayan, inisprayan ko munang 4WD yung mga tornilyuan para lumambot. Kasi medyo pumapalag eh. Sa tingin ko pag na-access ko to, maangat ko na tong bangka na to para mapinturahan natin yung sa harapan, yung frame. Tapos baka mas mabilis ko nang maayon, yung sa tambutso ma-access ko na, mapipinturahan natin, malalagyan na natin yung heat gouge. Tama ba yung pagkakasabi ko? So ayan, mga bakanting tubo na naman, hindi ko alam kung saan yan. Let's go. So update guys, so hindi pala basta-basta matatanggal to. Ayan may nakabaw na tornilyo, kaya pala hindi gagalaw tong bangka natin. Tapos konektado yan dito sa ilalim. Ayan kung nakikita nyo. So pihit-pihit muna tayo dito hanggang matanggal itong bangka. Grabe, kala ko konektado dito, hindi pa pala. Pero babakasin din natin to. Yun, meron mo palang isang tornilyo doon. So mga boss, update, natanggal ko na yung bangka. So ayan, grabe yung kalawang, buti naman wala pang hiwa. So bibili tayo nung hindi na siya rust removal, papatungan na lang natin ng pintura. Kasi baka pag tinanggal ko yung yung kalawang lalong maputol. So magpe-preemptive na lang muna tayo. Bibili tayo nung kulay itim na pintura na pang bakal para hindi na siya tuloy ang mga lawang. Yung loob wala na tayong magagawa doon, pero kung may sprayan ko. So dilinisin muna natin yan ng walis ting-ting. Tapos dito sa bang nito, ayan, natanggal ko na yung dalawa. Kaso yung dalawa ayaw. Diyos ko, ma-deform na. Grabe, naligo na ng 4WD ayaw pa rin. Kasi yung magneto natin kinakalawang na. Bala ko lang linisin din yan. So ito, may access na ako dito. Madali na natin matatanggal to, ang ating exhaust. So subukan natin bakasin yan. Let's go. So guys, good morning. Ito na nga pala yung status ng ating Kymco Super 8. So natanggal na natin yung bangka, pero dito muna tayo sa exhaust. So lalagyan natin ito ng heat guard. Tapos ito, i-install na natin yung heat retainer nya, yung tela. Kalimutan ko ano pangalan nun eh. So lilinisin ko muna to. Let's go. Stock pound out. So tatanggal ko na guys. So grabe, ang dumi pala ng magneto natin So buti na lang hindi ito napapasok ng tubig, kaya pero ang dumi, grabe. So isprayan ko muna to. Tingnan natin kung matatanggal natin to kung hindi siya papalag, wala akong magneto puller pero subukan na lang natin. Meron naman tayo impact wrench. Let's go. Pero isprayan ko muna to ng 4WD.
So ito na mga boss, na heat trap na natin yung ating exhaust. So yan siya. Aray mo DIY. So para saan nga ba yung heat trap na yan? Para hindi masyadong uminit yung makina natin. Dahil ito yung part na to yung unang umiinit bago tong part na to. So makakatulong ba siya? Yes, makakatulong yung heat trap na yan. At kung meron kayong pagkakataon, mag-install din kayo niyan. Malay nyo, di ba? Walang masama, magkano lang yan. So lalagay ko na yung shield at yung ating heat guard mamaya. Let's go. So good morning mga boss. Ito na yung pagbabaklas natin ng pairings ng ating Super 8. So nabaklas ko na tong front panel. Ayan siya. So tatlong wire lang naman, plug and play din. Ayan. So nagpalit na rin pala tayo ng ilaw dyan. Kung mapapansin nyo, iba na yun, oh. So grabe, no? Ang dumi talaga. So yan siya, Mud and Mother. So ang next natin ito, itong back panel para makita na natin yung skeleton. So nabaklas ko na rin dito yung parang pinaka-binik. So ito na lang pala. No, hindi ko alam kung paano tanggalin to. Hanap tayo ng pantanggal niyan. Tapos ito, yung holder. So yan muna yung update natin para mapinturahan na natin tong frame. Kahit pa paano malongevity ba, mapatagal na kahit pa paano. So DIY Kimco Super 8, let's go. Tuloy-tuloy lang. Parang DPWH, walang sira pero binabaklas. Aray mo. So ito na mga boss, nabaklas ko na yung bangka tsaka yung front fairing natin, tsaka yung fairing dito. Ito na ignition coil. CDI, wala tayong pamalit dyan, mahal yan. So throughout inspection talagang ang dumi niya. Order tayo ng cleaner para dito. Yung pwede sa tubigan yan. So yan, kita nyo naman, no? Kotang kota. So talagang ang kinakalawang itong part lang na to, na todo. Ito baka lagyan ko ta ng rubber, yan kinakain nyo. Sumasayaw. So yan din. So throughout the years, yan na, napakarami talaga. So tatapusin muna natin tong part na to bago tayo pupunta sa part na to. So yung magneto natin yan, pinaliliguan ko ng 4WD-40. WD-40 pala, 4W tuloy. WD-40 yan, kinakalawang. Ibigyan din natin ng oras yan. So dito muna tayo magpo-focus. Ayan, sa kalawang na yan, pipinturahan natin. Pero syempre lilinisin muna natin ng panlinis. So may nakita ako, no, naglagay sila ng air filter dito. So pag may onting budget, lagyan natin ng air filter yan. Let's go! So original to, nandiyan pa yung chassis number. Ayan, oh. May chassis number pa yan, boy. So tatakpan natin yan. So yan muna. Ito, di ko nababaklasin to. Yan. Yung mga wire nya. Plastic natin yan kasi bawal, alam ko bawal mabasa itong mga parts na to eh.
So yun, naglilik doon eh, no? Sign na may leak yung pork yan dyan. O-ring yan. Dito sa kabila wala. So dito lang. Ayan. So papahinga muna tayo. So ito yung, ayan, makikita nyo, napakarami rin. Marami na rin pinagdaanan, nabasag na oh. So yun yung mga pairings nya. Tuloy-tuloy lang tayo sa paggawa. Let's go. So ito na pala yung frame natin. I-sprayan ko ng Casta foam cleaner para kahit pa paano matanggal yung mga alikabok nya. Simple lang naman to, tututok mo lang tapos spray. Ayan. Kahit dito gagana yan oh. Safe to mga boss, kaya huwag yung mag-alala. Dito rin sa ilalim yan. Ayan, hintayin nyo lang siyang bumula. Ayan. Ayan o, matatanggal yung dumi o. Nakikita nyo ba yan? Ayan o. Oh, ha? Ito yung budget deep clean. Kumbaga. So huwag yung mag-alala sa wiring. Hindi maapektuhan yan. Yun o, bas ulit o. Oh. Para mapinturahan na natin tong bangka. Let's go. Wala akong pamunas. So guys, nakabit na natin yung ating MTRT magneto pan. So yan, hihigpitan lang natin gamit ang ating impact wrench. Kasya ba? Parang hindi kasya guys. So hindi siya kasya. Mano-mano. Aray mong. So stock magneto pan out, MTRT pan in. Let's go. So naibalik na natin yung magneto pan cover, higpitan na lang natin. So ayan, orange show. So medyo maganda guys. Makulay ang ating motor, mabuhay. So higpitan natin yung mga nuts na yan. Let's go. So guys, pinipinturahan ko na yung frame natin. Itong hindi siya anti-rust. So ginamit itong pinturan to sa gate ng tropa na kinakalawang yung gate nila. Bakal din yung gate. So yan, nag-a-apply lang tayo ng coating. So kung gusto nyo nga palang gumamit na ito, ilalagay ko yung link ng orange app. Kayo nang bahala kung gusto nyo i-try. So kung gusto nyo magpintor-pintor, ayan o. May kasama na rin brush yan. Kaya huwag yung mag-alala. Ayan o. Diba? For longevity na rin yan. Kahit pa paano, yung kinakalawang na part o yung malapit ang kalawangin na part, hindi nakakainin ng kalawang kasi kukubera mo na siya. Ayan. Siguro mga 2 apply na ito.
So bukas pipinturahan ko ulit to. Hindi mo naman kailangan perfectin to. Yung mga alam mo lang na kinakalawang na parts, ayan. Mura lang to. At least nai-enhance yung skill mo maging pintor. Aray mo. Again, DIY to DIY project lang to. So kung may oras ka, gusto mo lang baklasin, mahilig ka magkalkal ng motor, walang madadagdag, walang mababawas sa'yo. Try mo lang. Diba? So ayan na siya. Kahit pa paano nagkaano siya, back to black. So pipinturahan ko muna, tapos mamaya papakita ko sa inyo yung itsura. Let's go. So ito na yung first coating natin ng ating frame dito sa front part. So ayan. So hindi ko siya mape-perfect talaga. Pero yung mga major parts na kailangan mapinturahan, yan, napinturahan naman natin ng first layer. So ito yung sa likod. Yan siya. Yung ilalim, yan yung importante. Yan. So sana pitch to black naman siya, no? Fade to black. Hindi na siya kinakalawang. So yan ay for longevity lamang, no? Hindi siya panghabang buhay na solusyon. Nasa sa inyo pa rin kung saan nyo pinapark yung motor. Kasi from the early years, sa labas talaga nakapark tong motor na to bago kami bumili ng mga bagong motor. So yun lang. Patutuyuin mo natin ito. Bukas ulit pintura. Tapos bago natin linisin yung mga pairings. Aray mo. So update mga boss, naibalik na natin yung tambutso. Ayan, kung nakikita ninyo. Tapos na-install na rin natin yung MTRT na magneto pa natin. Stock is good, but MTRT aftermarket magneto pan is better. Tapos meron rin tayong air scoop. So ayan, makikita nyo, pininturahan ko ng itim yung mga tornilyo para hindi nakalawangin. Tapos itong exhaust pipe natin, ayan, na-installan ko na siya ng heat wrap. So ayan, naigpitan na rin natin. Napakapoging heat cover. Baka naman. So tapos to, pinapatuyo na lang natin yung block. Tapos siguro bukas ito, lalagyan natin ng bagong electrical tape. Mamaya angat-ngatin ng mabait mahirap na. So second layer na pala to ng pagpipintura natin no? Tapos dinamay ko na to. Yan. So yan muna, pahinga na tayo, bukas ulit. So nabaklas ko na yung bolt na nang dito mga boss. Tapos ito na yung itsura ng bangka natin. So nagano na aberya, ayan, nagcrack na, tuluyan na naputol. Aray mo. So ito na siya. Balik natin yung bangka. Let's go. So naibalik ko na yung bangka mga boss. Ayan o, 4 na tornilyo pa rin. Stable naman na. Tapos to, ayan, hindi na siya baluktot, pero putol na. So ito pa rin yung CDI, as yung sa battery.
Dito na yan. Pangalawa natin sasalpak to. O ihuli ko to, unahin ko muna yung dito. Tingnan natin kung ano yung mas madaling ibalik. Let's go. So yun na mga boss, unti-unti na natin na ibabalik. Naibalik na natin yung bangka. Tapos tong headlight natin ay balik na rin. So para dito gagamit tayo ng foam cleaner. Siyempre, gagamitin natin dyan cast top foam cleaner bago natin sarado to. So ayan, naibalik naman natin lahat. So ituturnilo lang natin, tapos ikakasta foam cleaner natin yan bago natin sarado. Let's go. Sira ni ko Imco Super 8, walang sira, pero binabaklas dahil wala ang magawa. For content ba? So yan na mga boss, napa-start natin ulit yung Imco Super 8 natin. Linis na lang, tapos balik natin yung ibang pairings. Aray mo. So ayan, medyo umuusok yung ano natin, yung heat wrap. Normal yan, huwag kayong magtaka, normal yan. So ayan na mga boss, working na ulit yung Imco Super 8 natin. So ilaw, ayan, ilaw. Pati yung plate light meron. Passing, I-beam, ilaw. Alright. Ayan, meron. So, busina. So, ayan, meron lahat. So, titignan natin kung one click. Start. So ayan, kung mapapansin nyo, umuusok. Ayan, ako nakikita ko umuusok. Normal yan kasi bagong lagay yung heat trap natin. So parang naluluto yung heat trap, kakapit siya sa mismong exhaust. Ganyan, normal yan, kahit i-google nyo. So ito na, one click ba? Two click. Pero ayan, nag-i-start na siya. So yung exhaust heat guard, ayan. Yung heat trap, ayan. Siyempre MDRT, magneto pan, tapos yung magneto air scoop. So ibabalik ko na lang yung upuan. Sana nagustuhan niyo yung video. Huwag niyo kalimutan mag-like, share at subscribe. Imco Super 8 heat guard, heat wrap, magneto pan, air scoop installation. Tapos pininturahan din natin yung frame kasi kinakalawang na for longevity. Like, share, subscribe. Bye!